Hello guys! Hello Aries! Welcome dito sa aking channel, Palaran 888. Welcome. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy, unicorn, invite serendipity. Kumuha pa tayo ng isa kasi parang hindi ako masyadong kontento sa isang message niya. Resilience, Aries. Okay. Atong invite serendipity na to, siguro yung iba nakaka-experience ito, pero yung iba hindi. So, dito tayo mag-focus sa resilience rise above tribulation. Kasi to, atong message na to, parang sinasabi na yung serendipity, di ba? Kailangan imbitahin natin paano yun. Ibig sabihin, gusto mong makapag-asawa, Aries ng mayaman. Halimbawa, ikaw magulang, gusto mo yung anak mo maayos yung buhay nila, syempre ilalagay mo sila sa exclusive school para makatagpo sila ng mga right person para sa'yo. Parang ganon, di ba? Kung gusto nating yung anak natin maging, alam mo yun, maging maayos yung future niya, mag-i-invest tayo sa kanila. Di ba? Parang ganon to. So, resilience rise above tribulation. Sinasabi ng bara sa'yo na Aries, kailangan mo lang ng konting paghihintay, tiyaga, paghihintay, pasensya. Kasi ito, sinasabi na kung ano man ang pinagdadaanan mo sa ngayon, ano man yung pinoproblema mo sa ngayon, or ano man yan na gusto mong alisan na situation, sinasabi dyan sa'yo na mapagtatagumpayan mo yan by resilience. Kung maghihintay tayo, kung magiging mapasensya tayo, darating to na hinihintay natin. So, ang tendency kasi, ito, doon sa mga masyadong aggressive na Aries, like for example, may problema ka, and then, yung problema na yan is gawa-gawa mo yan. Hindi involve yung family mo. Okay? Ikaw yung may gawa eh. 'Di ba? Like for example lang natin pwedeng hindi lahat makaresonate, pero like for example, ngayon is meron kang iniindang sakit. 'Di ba? And then, nasa hospital ka, yung pamilya mo, sila yung nag-aasikaso sa'yo, tapos ikaw, binibilay mo sila which is wala silang kasalanan. Yung kung anong nangyayari sa'yo ngayon, may sakit ka, or kailangan mong pabalik-balik sa doktor, yung magulang mo na naandyan, yung pamilya mo na naandyan, be thankful kasi naandyan sila. Kasi nung panahon na, like for example, sigarilyo ka ng sigarilyo, inom ka ng inom, bisyo ka ng bisyo, wala naman silang alam, diba? So, dito sinasabi sa'yo na wag nating i-blame sa ibang tao yung actions natin. Parang backpasser yun, diba? Wag nating be responsible. Kung tayo ay may kasalanan noon, panindigan natin. Okay? And kung sino man yung mga taong tumutulong sa'yo sa ngayon, be grateful sa kanila. Okay? Kasi napakahirap makakuha ng tao talagang tutulungan ka sa hirap at ginhawa. Okay? So, kung yung magulang mo na yan, kapatid, naandyan pa rin sila sa paligid mo, sinusuportahan ka, be thankful and grateful. Nakakaloka yung Aries na to. Aries, nakakaloka ka. May mga Aries dito na sobrang nag-aalala. Pwedeng pumapayat ka, hindi ka makatulog, nasa ibang bansa ka ba, OFW ka ba, or ikaw yung naiwan sa Pilipinas, OFW yung asawa mo, or magulang, kapatid. Basta nakikita natin, may mga Aries dito hindi makatulog. Nasa number 7. Number 7 siya, naghihintay siya. It's either naghihintay siya ng positive or confirmation result sa health. Okay, Aries. So, dito sa Goddess of the Moon, sinasabi sa'yo na medyo nag-aalala ka. Naghihintay ka. You're waiting, but hindi ka patiently waiting eh. Diba? Parang minamadali mo. And dahil dyan sa sobrang paghihintay mo, medyo nagiging aggressive ka na. Siguro, ang hirap sabihin kasi in general shock. Kung ano man itong hinihintay mo, wag mong sisihin yung mga tao sa paligid mo kung bakit hindi pa siya dumarating. Kasi walang control eh. Kung may control ka dito sa parating na to na hinihintay mo, pwede natin sabihin na, or yung pamilya mo, kung may control sila, karelasyon mo, pwedeng may kasalanan sila. Pero kung halimbawa,
ano to, resulta yan ng hearing, ng judge, sa police, or pwedeng resulta ng exam, interview. Wala kang control doon. So, wala kang dapat ipag-alala. Mag-pray ka. Yun, prayer. And then yun, wag nating i-blame sa mga tao sa paligid natin yung mga disappointments natin sa buhay. Okay? Kasi parang, alam mo dito sa 3 cards na to, may nai-imagine ako na isang tao. Hindi ko alam kung bakit. Basta pumasok lang siya sa isip ko ngayon habang nagre-read. Isang tao siya na gulong-gulo na yung isip niya. Parang hindi niya maintindihan bakit ganon. Bakit ang tagal niya nang naghihintay is either 7 months, 7 years, parang ganon, 9 years, 9 months, or 8 months. So, nakikita ko sir dito na, eto ka, 9 of Cups, and 5 of Cups. Kaloka. Tignan natin guys lahat ha. Pasensya na guys ha. Inuubo kasi ako. Okay. Okay, 9 of Cups and 5 of Cups. Nakikita ko sir dito, meron kang regrets, meron kang mga panghihinayang. Siguro ngayon, nasa ibang bansa ka, or nasa malayong lugar ka, sa pamilya mo. Siguro sa ngayon, iniisip mo na sana nandun na ako kasama ng pamilya ko. Sana masaya kami ng pamilya ko. Parang ganun. So, nakikita ko sir dito na yung regrets mo na yan, tapos na yan eh, 'di ba? Yung mga what if mo na yan, let go mo na siya. Kasi dito, sinasabi, isang good news, ang posibleng darating sa'yo, 'di ba? So, is justice, is karma, is contract. Eto ka, 'di ba? 9 of Swords and the Goddess of the Moon, isa lang. Tapos yung 5 of Cups. Nakikita ko sa gabi, sa umaga, parang nasa sulok ka sa gilid ka ng nasa malapit ka sa pinto, or sa madilim, umiiyak kang mag-isa. Medyo bored na bored ka na sa buhay. Parang feeling mo, pinagbagsakan ka ng lahat ng problema. But, sinasabi sir dito, pera yung rason kung bakit ka naandyan sa sitwasyon na yan. Pera din yung rason, or yung kailangan mo para makaalis ka sa sitwasyon na yan. Justice, karma. Sinasabi sir dito na lahat ng ginagawa natin, mayroong karma. Kaya nga diba, pag negative yung sinesend out natin, ginagawa natin, babalik sa atin. Negative din. Diba, isipin mo, pag, lalo yung iba sa inyo, pero yung iba hindi naman makaka-resonate. Yung iba, ang bilis dumating ng karma. Yung Capricorn, mabilis yun. Pag nakagawa yung Capricorn ng hindi maganda ngayon, bukas, makakaramdam siya ng karma. Parang ganun. Pero sa mga tulad yung Aries, hindi naman. But dito sinasabi, good karma is coming, new contract, paperwork, documents, celebration. So, konting tiis pa, siguro March or April, matatanggap mo to, kung ano man tong hinahanap mo. Okay? Thank you guys. Bye!